Habang ang iba ay abala sa pag-iikot sa abroad, sa media appearances, at tilang maagang kampanya. Sino ba pinagsasabi mo yan? Si Bongbong ba sinasabi mo yan pag-ikot sa abroad? Media appearances? Kasi sa pagkakaalam ko sino daw na Ferdinand yung ikot ng ikot sa buong mundo? O sino daw? Di ba nasama pa siya na ganun? Hindi kayo nahihiya na ganyan? Hindi ba bumagyo? Putang ina niyan, may mga namatay na mga rescuers. Nasa Singapore siya nanonood ng karera dahil daw mas nakakapag-isip siya ng malalim. Pagka nanonood siya ng karera, hindi nyo ba natatandaan yan? Putang ina nyo, 3 taon pa lang, nakalimot na kayo. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag. Ay, ayan na. Magandang hapon. Magandang araw. Umaga, tanghali, gabi sa lahat ng mga kababayan natin na nanonood ngayon sa ating palatuntunan. Kamusta naman ang inyong mga buhay-buhay? Ayan, nandito na naman po ang inyong pinakapaboritong vlogger na hindi dapat pagkatiwalaan at walang ibang tinuturan o tinuran kundi pawang kasinungalingan lamang. Kaya wag kayong masyadong seryoso, ha? Wag masyadong seryoso at lalong-lalo na ito pong channel na ito ay hindi para sa mga mahihina ang loob. Hindi po para sa mga mahihina ang puso, ang atay at mga balon-balunan. Kaya kung kayo po ay may sakit sa puso, loyalista nga, aktivista nga, dirawanta mga kawatan kayo sa pamahalaan, naku po, hindi po ito ang para sa inyo. Another day, another uratan session with yours truly, Boss D. At gaya ng dati, pasasakitin na naman natin ang atay, balon-balunan, puso, kasukasuan, kaluluwa ng lahat ng mga hudas, lahat ng mga switik, sinungaling, kupal, kumag, magnanakaw, sindikato, manloloko, manguumit, mandurukot, mga buwaya sa gobyerno, lahat po ng mga demonyo, Santanas, Barabas, lahat po mga bossing ng mga kinaiinisan natin na gawain sa bayang Pilipinas, lalong-lalo na sa gobyerno. Ito po ang channel kung saan libre po natin silang pagmumurahin, mga hayop sila. At syempre nagpapasalamat po muna tayong muli sa lahat ng mga kababayan natin na masugid na nagla-like, nagsishare at nagsasubscribe dito sa channel natin. Pero may mga nakikita pa po tayo na nanonood dito na hindi pa po nakasubscribe. Subscribe na po sila mga bossing. At hit the notification bell para hindi po kayo mahuli sa mga pinakakupal na balita sa bayang Pilipinas. Ayan. Siyempre, salamat po dun sa mga nagko-komento. Ayan, personal ko pong hina-heart ang lahat ng inyong mga comment. Personal ko pong binabasa ang lahat ng yan. At kung meron po kayong mga suggestion, dyan ko rin po nakikita. At dahil sa inyong mga matatalinong komento at matatalinong mga suhestyon, tayo po ay kahit papaano araw-araw we are trying to improve yung ating diskurso. At syempre yung mga nagsusuper thanks, maraming salamat sa mga nagsusuper thanks, ha. Ayan. Oo, at syempre magano na rin tayo, magpasalamat na rin tayo, ha. Oy, update ko lang kayo.
Bigyan ko lang kayo ng update patungkol sa mga nangyayari dito sa bayang Pilipinas. Alam nyo po ba na habang ang mga congressman at ang mga senador ay nag-aaway, nagpapasikatan, nagpapagalingan ng mga punyeta, habang sila ay nag-aaway-away, habang sila ay nagkakagulo, nagpapasikatan, habang ang Congress ay meron na ring aso. Putang ina, mukhang aso talaga. Meron ng katapat si Auntie Claire. Pero mamaya pag-uusapan natin yan. Habang ang mga punyemas na halal ng bayan na pinapalamon natin mga punyemas na yan, mga sweetik na yan, yung mga putok sa buho na yan, habang pinasusweldo natin at ang sarap-sarap ng buhay, hindi lang sila, mga anak nilang abusado at mga kabit nilang malalandi. Nabusog na busog sa pera ng taong bayan. Habang sila ay nagkakagulo, alam nyo ba, merong isang kandidato noong nakaraang eleksyon na dinaya. Dinugas. Actually, hindi lang isa. Isang buong grupo sila na dinugas netong ating Comelec. Si Pastor Apollo Kibuloy. Ayan, isa sa mga dinugas nitong mga kumag na mga taga Comelec. Alam nyo ba, bumalik na po siya sa dati niyang gawain. Ano yon? Ayusin, pabanguhin, pagandahin ang bayang Pilipinas. Nag-resume na po si Kingdom of Jesus Christ, si SMNI Foundation. At ang KOJC at si Pastor Apollo Kibuloy, nagsimula na po silang muli na ayusin, pagandahin ang bayang Pilipinas. Bumalik na po ang tree planting activity. Palakpakan natin. Bumalik na po ang tree planting activity ng Kingdom of Jesus Christ at sila po ay nagtanim ng mga fruit-bearing trees dito po sa may Davao. Sa Davao City. Ang ganda-ganda na ng Davao. Pero panimula pa lang yan. Kasi they've been doing the tree planting activity, the coastal cleanup, and the beautification sa Pilipinas. They've been doing that sa buong Pilipinas to since 2015. 2015 ba? 2005? Basta yan. They've been doing this for a long time. And naantala po yan, mga bossing, noong tumakbo po si Pastor Apollo Kibuloy sa Senado, kasi before pa mag-eleksyon, nagti-tree planting activity na po tayo, kasama natin ng mga taga-SMNI at mga taga-KOJC. Pupunta tayo, yung cleanup drive, tree planting activity, coastal cleanup, talagang ginagawa na nila yan noon pa. Hindi lang nila ipinapangalandakan, hindi lang nila ipinakikita sa mga tao, dahil hindi sila ganun ka fame whore katulad ng mga nasa gobyerno na lahat na lang, kahit di naman nila pera yung kanilang pinamimigay, punyema sila. Akala mo galing sa mga bulsa nilang mga hayop sila. Ito si Pastor, sabi niya tapos na ang eleksyon. At nasabi ko na rin naman sa inyo yan, mga bossing, na babalik po si Pastor Apollo Kibuloy sa pagtulong sa bayang Pilipinas kahit hindi po siya nanalo. Baka nga mas marami pa siyang magawa bilang isang pribadong tao kaysa sa mga nanalo ngayon. Diba? Kita mo naman, hindi pa man siya pagkatalo niya, anong ginawa niya? Inano niya kagad, talagang sinukol niya kagad ang Comelec. Dahil ang Comelec ay hindi sumusunod sa mandato sa kanya ng manual recount. Kaya dahil dyan sa mga napakaraming mga pandurugas dyan sa nakaraang eleksyon, anong ginawa ni Pastor? Nagsampa kagad siya ng mga kaliwat kanang petisyon para maayos unang-una sa lahat ang electoral process system dito sa Pilipinas. Ayusin ang electoral system. Anong sabi niya? Baka naman, kaya naman gusto niyang ayusin dahil natalo siya. Hindi. Sabi niya, wala na akong pakialam sa resulta. Gusto ko lang malaman
Kung nagkaroon ba talaga ng dayaan ngayong eleksyon, iproklama nyo na lahat ng iproklama. Kahit na mapatunayan sa manual recount na nanalo ko, hindi na ako upo sa inyo na yan. Oo, hindi ko na tinitingnan dito yung aking kalagayan. O yung aking posisyon. Hindi ko na kailangan ng posisyon sa gobyerno. Dahil sabi nga ni Pastor Apollo Kibuloy, hindi ba? Nasa kanya na ang lahat. Nasa kanya ang yaman, nasa kanya ang yaman ng espiritual, nasa kanya ang yaman pisikal, nasa kanya ang followings, nasa kanya ang pagtiwala ng publiko, nasa kanya ang tiwala ni Pangulo. Sikat na sikat siya sa buong mundo. Meron naman siyang kapangyarihan sa kanilang samahan at siya ay kinikilala bilang isang magaling na leader sa kanilang simbahan. So hindi niya na kailangan lahat ng pwedeng makuha ng isang politiko. Hindi niya na kailangan yan. Ang kailangan na lang niya yung kanyang vision, yung kanyang pangarap sa Pilipinas ay ma-execute kahit sino pa man yan. Sabi nga niya, kung sakali na makahanap ako ng isang kandidato na katulad ni Pangulong Duterte, hindi ako magdadalawang isip na ialay ang lahat ng resources ng aking simbahan para sa kanya. Yung pagtakbo naman ni Pastor Apollo Kibuloy, mga kababayan, yung pagtakbo naman niya is hindi naman para talaga sa kanya. Kasi syempre, hindi na rin naman siya bata. Ang gusto niyang mangyari, bago man lang siya mawala sa mundo, yung kanyang mga pangarap para sa kanyang pinakamamahal na bayang Pilipinas ay kanyang matupad. Kaya siya tumakbo sa politika para ayusin ang bayang Pilipinas. Dinaya. Ayaw talaga siyang paupuin. Kita mo nga, lahat ng kaso niya gawa-gawa So talagang gagawin lahat ng gobyerno na ito para mapigilan ng isang Pastor Apollo Kibuloy na makarating dyan sa kapangyarihan. Dahil alam nila, kapag kaya na nakahawak ng kapangyarihan si Pastor Apollo Kibuloy, talagang gagawin niya yung nararapat. Pag nakahawak ng kapangyarihan niya, gagamitin niya yung kanyang kapangyarihan para sukulin, hulihin, ibitay ang lahat ng mga magnanakaw sa gobyerno. Kaya talagang lahat gagawin ng mga switik, ng mga animal, demonyo, ng mga nasa gobyerno para hindi lang siya maiulok-lok dyan sa kapangyarihan. Alam nila yan so ngayon, si Pastor Apollo Kibuloy gusto niyang patunayan sa lahat ng mga kababayan natin na hindi mo kailangan ng posisyon para tumulong. Kaya ayan, ibinabalik na po ni Pastor Apollo Kibuloy yung kanilang pagkakawang gawa. At sabi ko nga sa inyo, lahat ng mga pagkakawang gawa ngayon ng KOJC, kasi hindi sila mayabang Sabi ko nga sa inyo, nagkaroon ng mayabang dyan, kami lang Hindi sila mayabang, hindi sila bragi, hindi nila pinapamuka sa mga Pilipino yung mga naitutulong nila sa bayang Pilipinas. Sabi ko, hindi, this time kailangan malaman ng Pilipino na merong isang grupo, isang tao na talagang mahal ng bayang Pilipinas na kahit na gumastos ng sarili niyang resources, pera, para lang maayos ang bayang Pilipinas, ginagawa niya. Kaya ngayon, lahat, sasabihin natin, lahat ipararating natin sa inyo. At katulad nga na sinasabi ko, bumalik na po yung kanilang tree planting activities. Mahal po yan, hindi mura yan. Oo, bumalik na yung kanilang tree planting activities at gagawin na naman po ito sa buong Pilipinas katulad noon. So tuloy-tuloy lang po tayo. Ipapakita namin sa inyo na si Pastor Apollo Kibuloy ay hindi isang politiko na kapag ka natalo, mananahimik. Si Pastor Apollo Kibuloy, matalo manalo, gagawin niya kung ano yung dapat na ginagawa niya. The most humane thing na kaya niyang gawin para sa bayang Pilipinas. Di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Sabi ko nga sa inyo, sa buong mundo, nagpapakain niya ng mga at nagpapaaral niya ng mga kabataan. Hindi lang Pilipino pinag-aaral niyan. Lahat ng meron siyang simbahan sa buong mundo. Meron siyang mga scholar na mga lokal. So ayan mga boss, nagbalik na. At magtutuloy-tuloy pa yan. Ipakikita natin, di ba sinabi naman natin yan sa inyo noon, na babalikan natin lahat ng ating mga pinuntahan
At magkakawang gawa tayo dyan. Care of Pastor Apollo Quibilo. Yan po ang kautos-utusan niya sa amin na, Boss Dada, lahat ng mga pinuntahan mo, nangampanya ka, nagsalita ka, nangako ka sa kanila. Kahit hindi tayo nanalo, gagawin natin yung mga ipinangako natin sa kanila. Ganyan. Mahiya kayo. Kayong mga congressman na pasahod ng taong bayan, putang ina nyo. Akala naman ninyo yung mga nilalamon nyo sa araw, nilulustay nyo. Akala nyo naman pinagpaguran nyo, pera ng taong bayan dan. Kayo din mga senador, nanalo na kayo. Gawin na po natin ang tama. Huwag na po tayo magpatumpik-tumpik pa. Ang 6 years, napakabilis lang yan. Sa mga congressman, yung 3 years, napakabilis lang din yan. Puro kayo politika, puro kayo impeachment, mga hayop kayo. Wala nang palubog ng bayang Pilipinas. Away pa kayo ng away, mga buwisit. Magsimula na tayo sa ating Magsimula na tayo mga bossing sa ating palatuntunan. Magandang araw sa inyo. Ito po si Boss Dada. At ano ba una natin pag-uusapan? Pag-usapan muna natin yung interim release ni Pangulong Duterte. Ganda. Sige. Aral-aral tayo ng konti para meron tayong naiintindihan. Ano ba ang interim release sa International Criminal Court? An interim release in the context of the International Criminal Court typically refers to a temporary update, decision, or publication issued before a major event or trial version of a document. This could include changes to regulations, update to rankings, or announcement related to... Hindi yan. An interim release is in the context of International Criminal Court refers to a situation where a detained individual who is under investigation or on trial is temporarily released from custody. This occur under specific condition and governed by the ICC's legal framework, particularly the Rome Statute. So what are the key points? The key points about interim release in the ICC, eligibility for interim release. Ano ba yung eligibility na yan? Ibig sabihin, sino makakapag-avail niyan? Interim release may be granted pending trial or during an ongoing trial. Okay, so kung meron kang trial pa lang na malapit na, pwede kang mag-avail nito. It's contingent upon factors such as the person's health, the duration of detention, and the need for their presence in another context. Example, cooperation in other investigations. Okay, so dito pasok si Pangulong Duterte sa person's health, duration of detention, and the need for their presence in other contexts. So doon na lang sa may person's health and duration of detention. Alam naman natin na Pangulong Duterte is 80 years old. And hindi siya 80 years old na katulad ni Enrile na putang ina walang kamatayan. Kung si Enrile, sabi ko sa inyo, si Enrile nung, di ba si Ebat Adan, si Ebat Adan, alam niyo, bago nabuo yung Ebat Adan na kanta. Si Ebat Adan, dalawa lang yan na ginawa sa mundo. Alam nyo ba yung pangatlo kung sino? Putang ina, si Enrile yun. Siya yun, yung nangbuyo. Siya yung demonyong nangbuyo kay Eva nakainin yung mansanas. Ganun katanda yan. Putang ina, walang kamatayan yan. Kung napapanood ninyo yung alam nyo yung mga batang 90s dyan, yung Highlander. Meron ako napapanood doon sa Studio 23. Yung Highlander, walang hiya na yan. Daan-daan taon na silang buhay. Namamatay lang sila pag pinugutan mo sila ng ulo. Ito si Enrile. Kahit na halimbawa si Enrile, kahit na ilang beses mo tong ng bitay, yung sentensya ng bitay sa lahat ng kademonyo ang ginawa niya sa mundo. Alam mo ba na pag niya nasintensyahan, binigti mo, na napapatid yung lubid. Pagka inano mo nga yan siyempre pag binigti mo yan, napatid yung lubid. Di absuelto na siya dun sa krimen na yun.
O may ginawa na naman bagong krimen yan. O sabi ng mga ancient history. O pugutan niya ng ulo sa pamamagitan ng guillotine. Mantakin mo, pag ginilotin mo yan, tumatalbog daw yung blade. Ganong katindi yan, walang kamatayan yan. Kaya tumanda ng ganyan, 700,000 years old na yan. Oo, so going back mga bossing doon sa sa istoryahin natin. So yun, person's health and duration of detention. Kasi kapag si Enrile, ikinulong mo ng habang buhay na pagkabilanggo, lima, sinintensya mo siya. Enrile, ikaw ay sinisintensya namin habang buhay na pagkabilanggo. Sabi ko sa inyo, yung kulungan, mall na yun, hindi pa siya namamatay. Di ba kinulong siya doon? Kulungan pa yun. Oh, putya yan, namatay na lahat ng mga tao doon sa kulungan. Yung kulungan ginawa ng mall. Buhay pa rin siya. Oh. Ganun katindi yan. So ngayon, dito kay Pangulong Duterte, dahil matagal talaga yung paglilitis sa dahig na yan. Isipin mo, kailan pa siya nandiyan dyan? Marso. Magsisimula pa lang yung kanilang basahan. Yung basahan ng kanilang sentensya sa September pa. Saan ka naman makakita ng ganyan? Enak ng tokwa. Sabi ko nga sa'yo, baka yung mga biktima ng war on drugs, baka magkaapo na sa tuhod, hindi pa tapos yan eh. Yang kaso na yan. So mahabang mahaba yan. And considering the health of PRD, which is yung age niya 80, health niya deteriorating na talaga mga bossing, kasi mantakin mo 27 gamot ang iniinom niyan araw-araw dito sa Pilipinas. Oo, mabuti na nga lang daw nandoon na siya ngayon sa loob ng detention facility. Hindi daw pumayag yung mga doktor doon na inumin niya yung pagkarami-raming gamot na yun. Oo, ewan ko kung ano ba yung mga klase mga doktor dito sa Pilipinas. Ang sabi daw ng detention facility, i-monitor lang yung kanyang BP. Pero syempre marami na siyang mga maintenance. So matotal, matanda na siya. And hindi natin alam kung hanggang kailan pa talaga siya abot with the sanction ng US sa ICC. Hindi alam ng ICC kung kailan sila makakapagsimula ulit. Kasi sinanction sila lahat ng mga bank accounts nila. Sa Amerika ay hinold ni Donald Trump. Pati lahat ng mga service providers nila ng mga kano, pinull out lahat ni Donald Trump, sinanction ni Donald Trump. So, may problema pa ang ICC. Unang-una sa lahat, financial. Pangalawa, how they're going to function with all these sanctions. Hindi na kayang antayin ni Pangulong Duterte yan. Kasi nga, hindi na siya ganun kabata. He's 80 years old. And kung uunahin ng ICC yung kanilang mga problema, at yung kanyang kaso hindi muna maipaprioritize, mas mabuti talaga na i-release na muna nila si Pangulong Duterte. Conditions for interim release. These are the conditions. The person does not pose a flight risk. So kapag siya pinalabas mo at tinanggap siya ng isang member state, babantayan siya ng member state na yun. Paano magiging flight risk si Pangulong Duterte? Hindi na nga makalakad mag-isa yan. Diba? Hindi na yan makalakad mag-isa. Pangalawa, the release does not endanger victims, witnesses, or the community. Anong danger ang mai-impose ni Pangulong Duterte sa bayang Pilipinas o kaya sa mga witness? Tangina, hinuli nga yan ni Tory nang walang kaabog-abog Sinasabi ninyo na sobrang lakas ni Pangulong Duterte, sobrang kriminal, sobrang ganito, sobrang ganyan. Tangina, nakita nyo nga kung paano siya itrato ni Tory. Ginawa siyang sanggol. Di ba ginawa siyang bata ni Tory, parang walang nagawang mabuti sa bayan. So paano siya makakapag-impose ng threat and danger sa mga witnesses? Putangin na niyan. Hindi niya nga kilalang mga hayop na yan Sabi ko nga sa inyo, if kung si PRD sobrang dangerous niya na tao, putangin na yan, si Tory patay na ngayon yan. Kung totoong may DDS, si Tory patay na ngayon yan. Diba? Kung totoong may private army si Digong at pumapatay ng tao, Davao Death Squad, ba't buhay pa si Tory? Buhay pa si Dilima? Buhay pa lahat ng mga galit sa kanya? Diba? Bullshit na bullshit yung istorya nila.
So hindi na siya makakapag-endanger ng victims, witnesses, and the community. PRD is too old for that. And he doesn't have yung mga pinalalabas nila na meron siyang ganito, meron siyang ganyan, nakakatakot siya. Nung ginawa ni Tory yun kay Pangulong Duterte, doon lahat napahiya ang gumagawa ng istorya sa kanya. Kasi if PRD is really that dangerous, hindi kayang hawakan ni General Torre itong si Duterte. Someone could have, put a bullet in his head. Kung totoong ganun kadelikado si Pangulong Duterte. O parang kay Pastor Apollo Kibuloy din yan. Meron daw private army si Pastor Apollo Kibuloy. Parehas na parehas yung istorya nila eh. Meron daw private army si Pastor Kibuloy, Angels of Death, anak ng tinapay. Tangin, alam nyo ba sa 16-day KOJ siege, natutulog yung mga punyetang pulis na yan, yung mga baril nila, pinagpapatong-patong lang nila sa gitna. Sabi ko sa iyo, kung may masamang loob sa mga taga KOJC, ano ba naman yung dambahin nila, kunin nila yung mga baril, tapos pagbabarilin nila yung mga kupal na yan habang natutulog. Pero hindi nila ginawa kasi walang ganun. Hindi totoo yung Angels of Death na sinasabi nila na private army ni Pastor Apollo Kibuloy. Hindi rin totoo yung DDS na sinasabi nilang pumapatay para kay Pangulong Duterte, vigilante group, eklat-eklat. Kung sobrang totoo niyan, tingnan mo si Tory, naging PNP chief pa. Di sana pinaglamayan na yan noon pa. Diba? Buhay pa si Matubato. Buhay pa yung Las Cañas. At kung sino-sino pang mga testigo. Putangin na ang kriminal, yung mga ampatuan sa may diyan sa may Mindanao. Pucha, kita mo, buhay pa yung mga media pinaglilibing. Yun ang kriminal. Yun ang talagang satanas. Tanginang yan. Yan ang talagang demonyo. O yun, may ebidensya tayo dun. O si Pangulong Duterte, wala kayong ebidensya. Mantakin mo, 43. 43 sa buong buhay niya. Yun lang yung buhay na sinasabi nilang kinitil niya o ng mga Davao death squad niya at mga pulis niya daw di umano. Iilan? 43 o 23? O 43, sabihin na natin. Anak ng tinapay, mas marami pa ngayon namatay dun sa mas madami pa yung namatay ng mga media doon sa Mindanao, yung pinalibing nila Ampatuan, di ba yung away ng Ampatuan Mangudadato dyan? O tapos sa 44, ilang pulis na namatay dyan? 44 sa isang araw? 44 na pulis nang namatay sa isang araw hanggang ngayon. Hindi pa naririsolba. Namatay na lang si Pinoy. Hindi pa naririsolba yung issue na yan. 44 sa isang araw. Itong kay Pangulong Duterte, 43 sa ilang taon. Mula 2016 hanggang ilang taon. Mas maaga pa sa 2016, putya ganun lang karami na ibinibintang sa kanya ni wala ngang ebidensya. O hindi ba? O so malabong-malabo yung sinasabi nila that he can endanger victims and witnesses. The individual complies with any condition imposed by the court, of course. Siyempre, kumbaga, ano ba yung sa mga nangungutang? Di ba, pag may nangungutang, mayroon guarantor, di ba? O ang guarantor dyan, si Kaufman. Alam nyo ba si Kaufman sa Europe, sobrang sikat ng abogado na yan. May reputasyon yan. Dito sa decision process, both the prosecutor and defense have opportunity to present arguments. Alam nyo ba, na dito sa request ng interim release ni Pangulong Duterte, alam nyo ba sa interim release ni Pangulong Duterte? Yung mga prosecutors, mga bossing ng yung prosecutors ng ICC, nag-agree sila. Kaya umiiyak ngayon si Conti, pangit na nga, umiiyak pa. Oo, swangit na nga yung mukha po siya, pinaiyak nyo pa, Diyos mio. So, ayun. Ang monitoring restrictions, individuals granted interim release are often subject to strict conditions such as travel restrictions, reporting requirements, or electronic monitoring. Cooperation with authorities of the host country if released to a state is typically
required. Revocation of release kapag ka meron daw mga bagong mga warrant, detentions, blah blah blah, dyan sa kaso na yan. So, napakadali. And katulad nga na sinasabi natin, mukhang malaki yung chances nito kasi nga pumayag pati ang ICC prosecution team. Siguro nakikita na din ng ICC na kaya nga ako lubos ang pagsapapasalamat ko sa mga Pilipino na nandiyan dyan sa Hague. Kaya nga sana sana nga kung makalabas na si Pangulong Duterte bago pa kami magpunta diyan kasi we are supposed to go there this July. Pero kung bago pa mag-July makalabas na si Pangulong Duterte, okay na rin sa amin. Kahit na hindi na kami magkita-kita ng mga kababayan natin Pilipino diyan, okay na sa amin na maalis na si Pangulong Duterte diyan sa ICC facility na yan. Oo, so ngayon, itong mga kapwa natin Pilipino dito, nagpapasalamat kami ng lubos sa inyo. Kaya dyan sa mga vloggers na nandiyan dyan, most especially, yung mga nag-aaway-away na nagbati-bati na yata. At kanila Harry Roque, sa lahat ng mga nandiyan dyan, na araw-araw walang pagod na nagpapakita ng suporta kay Pangulong Duterte, napakalaking bagay niyang ginawa ninyo na pagsuporta kay Pangulong Duterte kasi kahit papaano, even yung ibang mga bansa, nung nakikita nila na ginagawa niyo yan, somehow naisip nila na magaling talaga to si Duterte. Duterte was branded as one of the strongest leaders noong panahon niya kasama sila Vladimir Putin at saka Xi Jinping. Isa siya sa mga strong men na nagli-lead na pinakamagagaling na mga leader sa buong mundo. Mantakin mo ha. Ang Pilipinas bihirang masama dyan. Pero si Pangulong Duterte, kilalang kilala sa buong mundo. And alam naman natin, yung propaganda ng media komunista, talagang pasamain yung reputasyon ni Pangulong Duterte. At kahit papaano, ilang mga tao sa ibang bansa naniniwala dyan. Dahil nga syempre, hindi rin naman nila kilala yung tao Until, nung siya'y nakulong na ganyan and nagtipon-tipon, yung mga Pilipino going out of their way, ilang oras na biyahe, isang araw, 2 araw na biyahe, magstay sila doon, on pocket nila, walang organizer, na-realize nung mga, nakita rin ng mga tao sa ibang bansa, even yung mga foreigners dyan, nalaman nila yung sitwasyon natin dito sa Pilipinas, somehow nakita nila yung mga ginawa ninyong effort. Feeling ko sa kanilang mga bansa, they will never do it sa kanilang mga leaders. So the effort, the love, the sacrifices na ginawa natin, ginawa ninyo for PRRD habang nandiyan siya sa detention facility na kahit hindi nyo siya nakikita, hindi kayo umaalis. Kahit na ilang beses nang sinabi ni Pangulong Duterte na wag na kayong mag-aksaya ng panahon, umuwi na kayo para maging productive kayo. Pero kita mo, ang Duterte kaya talagang pagbuklod-buklodin ng lahat ng mga Pilipino. Bakit? Imaginein mo, nung wala pa si Pangulong Duterte dyan sa ICC, these Filipinos, puta kahit nagkakasalubong yan, walang pakilamanan yan. Kahit nagkikita yan, nagtatagalog na yan, narinig na nila yan, hindi pa nagpapansinan niya, matataas ang ere ng mga Pilipino sa abroad Pero dahil iisa ang pagmamahal natin kay Pangulong Duterte, dahil naramdaman ng bawat Pilipino yung galing pagmamahal at yung sakripisyo ni Pangulong Duterte sa Pilipinas, kahit na yung mga dating Pilipino hindi nag-uusap-usap, dahil nandiyan si Pangulong Duterte sa ICC, kita mo, nagkaroon pa ng Duterte Street. Napakagaling. Kaya iba talaga ang kapangyarihan nitong si Pangulong Duterte. Iba talaga yung uniting factor. Ito si Bongbong, putang ina, demonyo yan. Walang ibang gagawin niya si Bongbong Marcos hindi watak-watakin ng bayang Pilipinas. Kasi yung pamilya niya, pamilya ng mga satanas yan. Alam mo ba, nung ano daw yan, noong ipinanganak daw yan si Bongbong, ang una daw lumabas, itim na espiritu. Tapos yung panubigan ni Imelda, lava. Putang ina, para siyang dragon. Ganong kademonyo yan. Satanas siyang hayop na yan, pati yung pinsan niya. Yan ang ginagawa nila sa bayang Pilipinas. Sabi ko nga sa inyo, si PRD doesn't have to do anything.
All he needs to do is to be in a particular or specific place and people will gather and rally behind him. Ganyang gagaling si Pangulong Duterte. Ito si Bongbong, putang ina, kailangan pa magbayad ng tao niyan para lang may manood sa speech ng ulul na yan. Ang hirap-hirap pa intindihin ng speech, putang ina, bulul-bulul. O si Pangulong Duterte, pinapauwi na yung tao, so umuwi na kayo. Nagsasayang kayo ng oras dyan. Nakakahiya sa mga taga dito sa ICC, sabihin nila, gulo-gulo natin. O kita mo naman, hindi siya iniwan ng mga Pilipino. Ganyan ang Duterte. Ikaw, Bongbong, putang ina, kahit mamatay ka ngayon, maniwala ka, baka putang ina, pamilya mo lang umatin sa lamay mo. Baka sa sobrang tahimik sa lamay mo, baka bukas na bukas pwede ka nang ilibing. Naka-move on na kami kaagad. Oo, totoo yan. Kahit kainin ka ng lupa ngayon. Sabi ko nga sa iyo, kung si Bongbong Marcos maglayas, putang ina, walang maghahanap eh. Wala talagang maghahanap sa switik na yan. Ganyang kademonyong hayop. Pero ito, pakinggan natin mga bossing, itong interim release. Napakagandang balita nito. Sabi ko nga sa inyo, unti-unti napapasa kamay na natin ang tagumpay. Unti-unti napapahiya sila. Ang gaba, di magsaba yan. Ang karma nila, putang ina, hindi na yan mapipigilan. Pero tingnan mo, Diyos na mismo at ang pagkakataon ang gumagawa ng dahilan para maipakita sa buong mundo ang kahayupan nito mga punyemas na ito. Oo, sooner or later, Pastor Apollo Kibuloy will also be out in jail and will also be victor sa kanyang mga kaso. Tayin nyo yan. Sampal yan sa mukha ni Abalos, ni Torre, ni Marbil, nung magkapatid na mga satanas na mga Rimulya. Kay Tambaluslos dyan sa asawa ni Marcos na mukhang luya. Ayan, oo, lahat yan sampal sa mga pagmumukha nila. And 3 years na lang, Diyos ko po, ang bilis na. 3 years na lang, mawawala na sa landas nating mga hayop na yan. Huwag na natin pabalikin ha, yung mga nagpapakalat dyan ng mga Inday Sara Marcos na tandem. Huwag nyo nang anuhin yan, pilitin. Tama na yung isang Marcos na nakahawak ng ganyang kapangyarihan, dalawa pala. Huwag nyo nang dagdagan ng isa, putangin na yan. Salot ang mga Marcos na yan. O play. May panibagong mosyon ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para makalaya ito sa ICC Detention Facility. Si MJ Mondihar sa report. Formal nang hiniling ni former Philippine President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC na siya gawaran ng interim release. Sa impormasyon mula sa ICC, may petsang June 12, 2025 ang request ng dating Pangulo. Itinaon sa pagunita na ika-127 taong araw ng kalayaan ng Pilipinas. Ang bansang inalaya ng buhay at pinagsilbihan ng dating Chief Executive. Depensa ng kampo, hindi flight risk ang dating presidente at walang kakayahan na gumawa ng anumang paglabag sa batas, dala na rin na katandaan nito. Hiling nila sa ICC na pagbigyan ng pansamantalang paglaya on humanitarian grounds dahil sa mga iniindang karamdaman ng dating Pangulo. Si Duterte ay 80 taong gulang na at nangako ng 100% kooperasyon sa ICC sa kabuuan ng provisional release. Welcome development naman sa former Presidential Legal Counsel ng FPRD ang nasabing hakbang. Hindi naman siya flight risk, hindi naman siya tatakas. Pero naman pansang gusto pumupup sa kanya. Tiwala rin si Attorney. Ayan ha. May bansa na ang gustong kumupkup sa kanya. Actually, 3 yan. 3 bansa yan. Gusto sabihin ko sa inyo kung sino. Wag na. Before pa, mga 2-3 weeks ago, nalaman na namin to. Itong nire-request nila na interim release. Siyempre, nung sinabi yun sa amin, in the, ano ba tawag doon? Yung with the confidence na hindi kami epal, na hindi kami maingay. Kasi ang Banateros, mapapagkatiwalaan mo yan ng impormasyon. Pag may nakuha kaming impormasyon, hindi kami yung nagmamadali, nakikipag-unahan pa sa otoridad. Makikipag-unahan pa dun sa dapat magsalita para lang mauna sa balita. Hindi po kami ganun. Tapos na po kami dyan. Ayaw naman po namin maging araw para sumikat pa. Oo, kasi sa araw lang po ang sumisikat at lumulubog. Tandaan niyo yan. So eto mga bossing, for the past 3 weeks, alam na namin yan. It's been lingering there. And alam na rin namin kung ano yung mga bansa na kumbaga nagbukas ng kanilang mga pinto para kay Pangulong Duterte.
Pero di namin sinasabi yun kasi nga respeto doon sa mga dapat maunang magsabi niyan. Kasi nga mahirap ma-preempt. Putang ina niyan. Meron daw isang vlogger naglabas na naman yan, ewan ko. Sabi ko, ba't kasi pinangungunahan eh? Gusto natin lagi tayo nauuna sa impormasyon. Gusto ba natin, wala namang award yan, wala namang premyo yan. Hindi ba? Ewan ko, ba't ganun? Pero anyways, kami hindi namin sinabi until nung lumabas, kaya nga nag-status kami na we knew this a couple of weeks ago. We just decide, kami kami na wag na tayo maingay, bayaan natin silang mauna. Yung information naman kasi that's for all, pero mas maganda manggaling mismo sa kinauukulan, ha? So kami, hindi kami nagsalita mga banateros, kalmado lang kami. Sabi ko nga sa inyo, but we have information na hindi namin dapat sabihin. Kino-confirm na lang namin na alam namin after na inilabas yan ng mga principal. Pero hindi kami yung bida-bida na makikipag-unahan sa impormasyon. Hindi kami ganun, hindi natin yun. So, alam na natin to, and nung ibinalita ito, ibig sabihin nung ibinalita na, confirmed na siya, di ba? So, ang saya-saya namin. Ni Panelo na pagbibigyan ng ICC judges ang request ng dating presidente. May diferensya nga yung pag-aresto sa kanya. Yung mga kalakaran na yon ay malaking factor na mabigyan siya ng interim release. Iginit naman ng legal team ng dating Pangulo na may kasaysayan na ang ICC ng paggawad ng pansamantalang paglaya sa mga akusado. Masyado ding magastos yan for masyadong magastos yan for ICC. Kasi syempre, madami ng mga member state ang nag-alisan sa kanila. Isa na nga dyan ng Pilipinas, nung nakaraan, Hungary. At marami na, tas yan, yung sanction pa ng US. So, in terms of budget, itong itong katarantaduhang ICC na to, medyo medyo naghihikahos na yan. Kumbaga, break even lang yung mga yan, making ends meet, ika nga. So, kung magstay pa dyan si Pangulong Duterte, yung dami ng tao na magbabantay kay Pangulong Duterte, syempre, overhead yan, expense yan. Syempre, pagkain, gamot, hospitalization, everything, kailangan provided nila yan. If something bad happens to PRRD, kasalanan pa nila yan. So, para sa akin, kung ako lang din ang leader netong mga gunggong na ito, iga-grant ko yan para at least patawag lang tayo ng patawag sa kanya dito kasi hindi ibig sabihin na siya ay aalis, siya ay ililipat ng makakalabas ng kulungan dyan. Hindi ibig sabihin na tapos na yung kaso. Tuloy-tuloy pa rin pong lilitisin yung kaso. It's just that matagal yan masyado and mas makakatipid sila ng malaki. And hindi pa masyadong delikado sa kanila kasi nga sobrang may sakit yung matanda at saka sobrang tanda na nun. Mas sa kanila, mas yung burden mas less. So, assurance naman ni Attorney Kaufman na siya ay pupunta dyan. Na siya ay a-attend sa mga hearings, proceedings at kung kailangan nandiyan siya, pupunta siya dyan. Kung halimbawa naman, si Pangulong Duterte, let's say for example, mas pipiliin nila na hindi siya haharap dyan. Let's say, via Zoom na lang. Halimbawa, So, nag-hearing, mga abogado nila, away-away, and then, in the end, si Pangulong Duterte ay napatunayang may sala at kailangan talagang ikulong. Sinintensya ng ICC na makukulong ka ng ganito, ng ganyan. Yung member state na nagkakanlong kay Pangulong Duterte, yun talaga kailangan niya bilang isang member state, kailangan niya talagang isuko si Pangulong Duterte sa korte na yan. Ganun yun, putang ina natin kung mga makakaliwang mga tanga na to eh. Alam mo kung bakit yung mga makakaliwa, yak-yak sila ng yak-yak ngayon? Takot na takot kasi sila na makalabas si Pangulong Duterte at hindi na maibalik dyan. At ang masaklap nito, baka pumayag pa itong ICC na sige, pauwi ng Pilipinas na yan. Putang ina. Pag gano'n na nangyari, kawawa sila, mantakin mo, tuloy-tuloy yung mga kaso nila. Patungkol sa kahayupang ginawa, pagtatraidor na ginawa nila kay Duterte, patay pa ang mga political career nila, tapos makakauwi si Pangulo sa Pilipinas. Double murder talaga yun. Double whammy. Kaya sabi ko nga hindi nyo na mapipigilan ito.
At unti-unti ito. The political landscape sa Pilipinas is starting to shift. Unti-unti nang napapatunayan ng mga Duterte, si Pastor Apollo Kibuloy, lahat ng mga pinaratangan ninyo, lahat yan politika at walang kasalanan. Hindi pa ma-impeach si VP, magiging presidente pa. Utangin na, humanda talaga kayo dahil ang hagupit ng lintik na walang ganti. Oo, napakasakit talaga niyan. Dahil sa humanitarian grounds. Ayon pa sa kampo, may isang hindi pinangalanang bansa na piling tumanggap kay FPRD sa kasagsagan ng kanyang internet release. Pero, legal nga ba itong turing, balik bansa na lamang ng dating presidente. Paano maging illegal? Di ba, nagpahal nga tayo ng petisyon para ibalik Paano maging illegal yan? Ang teorya nga natin illegal ang ginawa ng gobyerno. Kaya itong gobyerno na gumawa ng illegal na hakbang ay iwasto niya ang kanyang sarili. Hindi ba yan nga ang hinihingi namin sa petition namin sa Korte Suprema? Para sa Diyos. Yan, palakpakan. So, another victory for us. Nung nakaraan, sabi ko nga sa inyo sabi nga nung mga sabi nung mga makakaliwa, terorista, sabi nung mga komunista at nitong mga medyang pasaway, itong mga bayaran ng mga media, sabi nila, we couldn't catch a break. Minsan lang sila makapuntos, putang ina, hindi pa natuloy. The communists couldn't kumbaga hindi nila ma-execute ng maayos yung kanilang mga panalangin, bitin. Banderang kapos, namatay pa si Joma Sison. Tapos ito si Bongbong, puta, bulol na. Si Remulla, tumutulo na yung laway sa Senado nung nakaraan. Unti-unti ang karma, hindi nyo na mapipigilan yan. Parating na yan, pabalik na, it will come bite you in the ass. Pakinggan natin yung isang balita ng interim release dito naman sa TV5. Magsasalita dito si Claire Bobo. Yan. Hiniling ng kampo ni dating Pangulong Duterte na pansamantala siyang palayain ng International Criminal Court lalo't may isang bansa raw na handang kumanlong sa kanya. Pero nangangambarihan ng pamilya ng mga biktima ng drug war. Baka raw kasi takutin ni Digong ang mga testigo para umatras sa kaso. Nasa frontline. Ina niyan. Tatakutin daw. Tingnan mong kabubuhan talaga nitong mga to. Tatakutin daw ni Digong yung mga testigo. Putang ina niyan. Dito sa Pilipinas, presidente pa siya. Nung nandito siya sa Pilipinas, malakas pa siya nun. Hindi nga niya kilala yung mga hayop na yan. Panay nga ang yak-yak sa kanya ng mga yan. Hindi nga niya pinapansin. May namatay ba sa mga yan? May mga nakulong ba? May mga nagdelikado ba buhay sa mga kupal na yan? Wala. And besides, anong sinasabi nila na putang ina tatakutin siya rin ni Duterte? Bakit? Doon ba sila nakatira sa bansa kung saan maninirahan titira si Pangulong Duterte, yung aampon sa kanya na bansa? Tagaroon ba sila? Paano sila tatakutin ni Pangulong Duterte? Mga bobo talaga itong mga putang ina nito Tang ina mga komunista na to, mga tanga talaga Di ba kung halimbawa lang hindi totoo to. Pero halimbawa si Pangulong Duterte pumunta sa Timor-Leste. Putang ina, paano kayo matatakot ni Pangulong Duterte mula Timor-Leste, laylay ng Timor-Leste sa Pilipinas? Di ba? Kung halimbawa naman sa Cambodia siya magpunta. Paano siya makakapagpanakot? Nasa Cambodia siya. Ang tanda-tanda na nga ng tao hindi na nga makapunta ng CR mag-isa. Paano pa kayo tatakutin niya? Mga punyeta kayo. At saka, sa tingin nyo ba sobrang delikado talaga ni Pangulong Duterte? Kung delikado yan, patay na kayo lahat ngayon. Kung totoo yung Davao Death Squad, patay na kayo lahat ngayon. Hindi na kayo nakakapagsumbong. Kaya nga ang tatapang ninyo nabatikusin yung mga Duterte kasi hindi sila lumalaban Di ba ang lalakas ng loob ninyo na babuyin yung mga Duterte? Gumamit pa kayo ng AI. Gumamit pa kayo ng isang kumpanya. Para lang sirain si Inday Sara. Lumalaban ba sila? Ginamit nyo na nga itong mga media, binayaran nyo na lahat. Pati pulis nasa inyo na. Gumanti ba sila? Tangina, sa totoo lang, kung merong biktima dito, sila, mga Duterte, biktima rito. Kasi, putangin na niya nang iingay ninyo, pero, wala pa naman kayo napapatunayan kahit na ano. Ang tagal ni Pangulong Duterte sa Pilipinas, ang tagal na DOJ Secretary, Senador ni Leila de Lima, CHR,
ni hindi siya nakapagsampa kahit isang kaso kay Duterte. Pero yak-yak sila ng yak-yak. So sinong matapang, si Duterte o yung mga yak-yak ng yak-yak tungkol kay Duterte? Mas matapang yung mga biktimang peke. Kasi kahit na peke yung claim nila, di ba si Aling Sheila, o kahit peke yung claim niya, sinisisi niya sa mga Duterte. Puta, sinong gagawa niyan? Matapang lang ang gagawa niyan. Pwede kang makulong dyan sa pagsisinungaling Pero di ba pinaninindigan pa rin nila kahit naman namatay yung anak niya, hindi nung panahon ni Duterte, pinagbibintangan pa rin nila si Duterte. So ngayon nyo sabihin, kung talaga bang kayang takutin ni Duterte itong mga hayop na ito, ang tagal-tagal niya sa Pilipinas, hindi niya tinakot. Tapos kung kailan lulugo-lugo na yung matanda, hindi na kayang maglakad mag-isa doon pa siya makakapanakot. Sino matatakot dyan? Ay ng balitang yan, si Camille Samonte. By virtue of the warrant of arrest. Formal nang Kita nyo kung gaano kayabang tong punyetan to? Sa tingin nyo ba if PRD is all that? Sa tingin nyo if PRD is a criminal, if PRD has a private army, if PRD is too powerful, do you think Torre can touch him? Do you think? Anak ng tinapay kayo. Get your facts straight. Tanginan nyo. Ayusin nyo naman yung mga claims ninyo. Anak ng tinapay kayo, nasasanay kayo na kahit mali-mali na, kahit na suntok sa buwan na pinipilit nyo pa rin i-shoot Hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang interim release o pansamantalang paglaya sa ICC Detention Center sa The Hague. Ayon sa lead counsel niya na si Attorney Nicholas Kaufman, pumayag ang gobyerno ng isang ICC member state na kukupkupin si Duterte habang siya ay nililitis. Sa edad na 80 years old, pumayag na ang isang member state, pero tatlo yan actually. Tatlo yan na nag-okay sila. Amin yan. Putang ina, kaibigan namin yan Magaling na tao yan Putsang ina, mantakin mo. Kita mo kung anong nangyari sa The Hague. Putsang, naging tourist spot yan sa mga Pilipino. Mantakin mo kung gaano kaswerte yung bansa na pupuntahan nito ni Pangulong Duterte. Definitely, people, thousands, thousands of people will go there. Considering na sa Asia pa to. Oy. Sorry, wag kami ingay. Asian country pa to. Diyos ko po, makakapunta lahat. Lahat ng mga Pilipino makakapunta dyan. Sigurado ako. Para lang to celebrate this person. Kasi PRRD will not be around forever. Hindi rin natin alam kung hanggang kailan na lang siya nandito sa mundo. And the people that he helped, specifically itong mga Pilipino na pinagsilbihan niya ng tapat, will definitely celebrate him until he's gone. And pag nawala na to sa mundo, people will continue to celebrate him. Kasi nga, minahal ni Pangulong Duterte ang bayang Pilipinas ng walang pag-iimbot, walang pagnanakaw. Hindi katulad nito ng mga hayop na nasa gobyerno ngayon. Yung mga yan, sabi ko nga sa'yo, pag namatay bukas, putang ina, baka magpalitsyon pa ako ng 10 As in, magse-celebrate ang mga Pilipino. Hindi magmo-mourn ang mga Pilipino sa kamatayan ng mga yan. Halimbawa, yung mga yan, bangungutin ngayon yan, hindi na magising bukas. Sabi ko sa iyo, baka magkaroon ng street party sa lahat ng kalsada sa pangunahing kalsada sa Metro Manila. O sa wakas, matatapos ng paghihirap natin pare-pareho. Hindi ba? Pero ito si Pangulong Duterte. Kaya ang swerte talaga ng host country ni Pangulong Duterte because definitely people will gather, yung tourism nila uusbong at sigurado ako na malaki rin ang magiging tulong nun sa kanilang ekonomiya. Tapos mamahalin pa sila ng mga Pilipino. Ang Pilipino pa naman sobrang mapagmahal. Halimbawa, tinanggap si Pangulong Duterte, tinanggap ng Pakistan. Tapos sigurado ako mamahalin natin ng Pakistan. Baka lahat ng Pakistani rito, kahit mapapanghi ang mga yan, baka kaibiganin natin. Iginiit din ang kampo ni Duterte na masyado na siyang matanda
at maraming iniindang sakit para manatili sa kulungan. Hindi rin daw siya flight risk at hindi rin magtatago. Sa kopya ng kanyang request, nakasaad na nakipagdialogo na ang defense team ni Duterte sa ICC prosecutors at hindi sila umano tututol sa posibleng paglaya ng dating Pangulo. Para naman sa dating Chief Presidential Legal Counsel na si Atty. Salvador Panelo, panahon na para makalabas si Duterte dahil sa humanitarian reasons at sa questionable umanong pag-aresto sa kanya. Hindi sinunod ang batas ng Rome Statute, hindi rin sinunod ang batas ng Pilipinas. If those circumstances are present, and to my mind, as a lawyer, they're present, then the order for his interim release should come forthwith. Umaasa naman si Vice President Sara Duterte na si Senadora Amy Marcos ang magpapauwi sa kanyang ama sa Pilipinas. Kung saan man ako pumupunta, dinadala-dala ko siya. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Para siyang naka-hostage. Sagot dyan ng palasyo. Ito na, sagot ng aso. Ito na yung bagong lahi ng mga bulldog. Oo, sige. Walang kinalaman ng Pangulo sa kontratang kanilang pinasukan, yung isang tao na manggagamit at Hoy! Yung taong gumagamit, amo mo yun. Yung amo mo yun, gumagamit. O tingnan mo, ngiwi ng ngiwi. O, kasi nga, gumagamit. Baka naman sabihin mo, anong ginagamit na naman yan? Ewan ko sa kanya, anong ginagamit niya. O, magpa-drug test siya para malaman natin anong ginagamit niya. isang taong willing magpagamit. Kapansin-pansin naman ang mga katagang Mr. Mr. Duterte will not continue to commit crimes. Di ba? Katulad, ito yung nakita ni Claire Castro na bobo talaga, putang ng abogado na ito. Bobo talaga. Sabi niya, umamin na daw ba si Pangulong Duterte na may ginawa siyang kasalanan? Kasi nakalagay dun sa kanilang sulat, he will not continue to commit crimes. Again, he is innocent until proven otherwise. Paanong umamin siya sa kanyang mga krimen kung hindi pa man nagsisimula yung paglilitis? So sabi dito, he will not continue to commit any crimes. So pag-amin daw ito, pag-amin daw ito ni Duterte na meron siyang ginawang mga krimen. Bakit kung umamin na pala siya na nag-commit siya ng mga crimes, bakit papalabasin siya? Hindi ba dapat lalo siyang ikukulong? Di ba? Dapat lalo siyang ikukulong. Di ba? Ang usapan nga is, basta pagka may trial at kailangan nandito ka, pupunta ka dito. Di ba yun yung isa sa mga kondisyon? Bakit pa siya palalabasin? Papupuntahin kung may trial, kung na siya? Umamin na siya. Di ba? Ibig sabihin, mas matalino ka pa kaysa sa ICC. Mr. Duterte will not continue to commit crimes sa request ng defense team niya para sa interim release. So yun ang request ng defense team. Ganito kasi yan. Siyempre, gusto gagawin ng mga abogado, pagka ikaw ay nanliligaw, lahat ng klase ng pangako gagawin mo para payagan ka, hindi ba? So pagka siya ay nasa labas, he will not commit crime. Yun ang ibig sabihin niyan. He will not continue to commit crime kasi kung para sa inyo, that's admission of guilt, bakit pa siya papalabasin? Bakit pumayag ang prosecution ng ICC, yung mga nagpo-prosecute sa kanya, bakit pumayag yung mga piskal dyan na palabasin siya? At saka bakit hindi pa naman nadidismiss yung kaso, hindi pa naman na sisintensyahan yung kaso. So, ibig sabihin, open pa naman yung kaso. So, asan yung pag-amin dun?
Nakita rin ito ng palasyo, kaya tanong nila. So may pag-amin ba rito? Sana lang po ay mapaniwala. Ikaw nga rin, hindi ka nga rin convinced na may pag-amin ba? Kung talagang ikaw bilang isang abogado, alam nyo naman kung paano magsulat yung mga abogado sa bagay, bobo to Pero ganyan, when you are trying to convince, itong mga, kahit sino, you're trying to convince someone, talagang lahat ipapangako mo, lahat ng gusto nilang marinig, ipaparinig mo. Magpapakabait ka, magwawalis ka, lahat ng kasalanan na akuin mo para lang payagang kanila. But again, it doesn't mean na na talagang ako I committed those crimes, I killed them all. Kaya palabasin nyo. Kung meron ba namang ganun na promise, hindi na ako papatay ulit, palabasin nyo lang ako. Tanga-tanga ba yung ICC katulad ng mga utak nyo? Ikaw nga hindi mo kayang i-pinpoint na dito sa salitang to umamin na sila. Umamin siya na may kasalanan. Sana sabihin mo gano'n, hindi yung may pag-amin ba dito? O mismo ikaw nagtatanong ka tas yung mga expert-expertan na naman dyan. Sasabihin, ayun na, umamin na si Pangulo na hindi na daw niya ipagpapatuloy yung kanyang pagpatay. Di ba kayo din naman nagsasabi na yung mga wordings sa mga ganitong klase ng proceedings, lalo na sa ibang bansa, iba yung meaning? Huwag nating gawing literal because magaling ang abogado ni Pangulong Duterte if makakasama yung statement na yan sa kaso nila, they will definitely not put it there. So whether i-misinterpret nyo yan or whether i-misquote nyo yan at sinabing pag-amin na yan, pag nakalabas si Pangulong Duterte, paano na? Mantakin mo, umamin na siya, pinalabas pa siya. Galing, di ba? Let's say for example, that is an admission of guilt. Mantakin mo dahil sa pag-admit niya. Pinalabas siya, matagal naman na niyang ina-admit yung mga krimen na ginawa niya. Hindi nga lang specific kung sino yan. Pero di ba sinabi niya, marami na akong pinatay na mga ipis at saka daga, di ba? Marami na akong ganito, marami na akong ganyan. Marami siyang mga kwento na ganyan. Noon pa naman niya inamin. Ngayon pala kayo nagtataka, noon pa naman inaamin na niya lahat ng mga kasalanan niya. Hindi nga lang specific, walang pangalan. So hindi natin pwedeng gamitin yun sa krimen kasi nga walang eksaktong krimen. Isang pangyayari lang na hindi mo masasabing kwentong barbero ba yun o totoo. Pero ganyan din yun. Alam nila yung mga ICC judges. Tutol naman ang mga biktima ng drug war na makalaya. Siyempre, tutol talaga kayo. Putangin nyo, mantakin mo. Ang tagal ng ginawa nyong paghihirap para lang mapahiya yung mga Duterte. Tapos wala pang 3 taon, bumabalik na naman sila. Lahat ng kahayupang ginawa nyo, mantakin mo na. Pag-collaborate pa kayo kay Bongbong Marcos, tapos saglit lang. Saglit lang, wala na kagad. Putanginan niya. Ang bilis naman. Mantakin mo, ilang dekada na kayo nakikipaglaban, walang nangyayari sa laban ninyo. Ngayon lang kayo nakapagpakulong ng presidente Makakalabas kagad. Ang saklap talaga, no? Ang sakit din talaga ng mapaglaro din talaga ang tadhana. Si Duterte, giit nila, posible raw malagay sa peligro ang mga testigo sa kaso. Ang ginabobong-bobo maglalagay sa peligro yung testigo sa kaso. Si Pangulong Duterte ngayon nasa peligro ngayon dahil diyan kay Torre. Tanga talaga Kayang-kaya niya i-endanger ang investigation. Kayang-kaya niyang i-endanger ang investigation? Gago! Kung kaya niyang gawin yan, sana hindi siya napadala doon ni Torre. Sana, kung kaya niya mang-intimidate ng witness, di sana si Torre kaya niyang intimidate. Diba? Tanginan to si Colmenares Siguro lutong-luto na rin yung utak nito. Sa pinagbabawal na utot. Ayan na, sumobra patuloy. Giit nila, posible raw malagay sa Kayang-kaya niya i-endanger ang investigation. Ngayon, yung pag-intimidate ng witnesses, kaya niyang gawin yun. Ayon naman sa ICC accredited lawyer na si Attorney Joel Butuyan, may mga pinagbigyan na noon ang ICC ng interim release, pero para lamang ito sa minor offenses. Kahit mapagbigyan ng interim release, required pa rin si Duterte na dumalo sa paglilitis. Required pa si Duterte na dumalo sa paglilitis. So, ibig sabihin,
Hindi pa siya guilty, hindi pa siya not guilty. O accused pa lang siya. Ibig sabihin yung salitang yon na he will continue not to kill people, something like that. Ibig sabihin walang bisa yun. Walang bisa yun, ha? Kasi itutuloy pa rin yung hearing sa kanyang mga kaso. Yun kung matutuloy pa. Kasi nga, come September, pag-uusapan na yung technicalities nung kanyang pagkakahuli. Lumabag ba sa batas yung paghuli sa kanya? Against ba, was he accorded with all the proper legal remedies? Siya ba ay humarap sa isang competent judicial authority in the Philippines? Di ba lahat yan lalabas yung mga tanong, warrant of arrest, may pinakita ba sa kanya? Is he fully aware? Doon sa kanyang kaso. Di ba lahat yan? Kung nako po, everything was caught on camera. Good luck na lang sa inyong depensa. So again, it's a welcome development for us. Swerte tayo dahil kahit papaano may mga ganito tayong mga balita ngayon. May mga ganyang balita at syempre masayang-masaya tayo. Kahit na papaano ay meron tayong liwanag sa dilim. Ngayon, dito naman tayo dumako sa isang importante rin ba, may aso na kumawala na po ang aso ng Kongreso. Pasahod natin yan, palakpakan natin. By the way, may kalaban na si Auntie Claire. May kalaban na si Auntie Claire, yung mga kabobohan ni Claire Castro. Meron ng kalaban. May kalaban na siya sa limelight. Ayan, nandiyan na po yung anak ni Abante. Isang abogado, pero mukhang hindi. Pakinggan natin kasi meron siyang kumbaga si Claire Castro kasi panay ang tanggol niyan. Panay ang tanggol ni Claire Castro sa kanyang amo. Kasi si Castro ay isang aso ni Bongbong na inggit yung pinsan. Sabi ng pinsan, wait, tayo na hindi pwedeng yung may laruan ka, ako wala. So kumuha din siya ng kanyang alagang aso. At ganito siya ipagtanggol ng kanyang alagang aso. Habang ang iba ay abala sa pag-iikot sa abroad, sa media appearances, at tilang maagang kampanya. Sino ba pinagsasabi mo yan? Si Bongbong ba sinasabi mo yan pag-ikot sa abroad? Media appearances? Kasi sa pagkakaalam ko sino daw na Ferdinand yung ikot ng ikot sa buong mundo? Sino daw? Di ba nasama pa siya na ganun? Hindi kayo nahihiya na ganyan? Hindi ba bumagyo? Putang ina niyan, may mga namatay na mga rescuers. Nasa Singapore siya nanonood ng karera dahil daw mas nakakapag-isip siya ng malalim. Pagka nanonood siya ng karera, hindi nyo ba natatandaan yan? Putang ina nyo, 3 taon pa lang, nakalimot na kayo. So teka, maagang nangangampanya. Kasi parang pinariringgan niya dito actually si Inday Sara dahil si Inday Sara umattend sa Malaysia ng Independence Day ng mga Pinoy. Putang ina nyo. Anong magagawa nyo kung iniimbita si Inday Sara ng mga Filipino community sa buong mundo? Nung nakaraan, Independence Day, bring PRD home sa New York. Pucha, ang lupit. May marcha ng mga Pilipino. Mantakin mo sa Amerika, pinagsisigawan nila ibalik si Pangulong Duterte. Sabi ko sa inyo, yan si Romualdez, putang ina niyan, hindi kilala yan sa buong mundo. Kung kilala man yan, dyan sa Amerika, dahil may kaso yan. May kaso yan ng bribery, di ba? Diyan sa korte sa Amerika. Kapal ng mukha mo. Si Inday Sara, kaya siya umiikot sa buong mundo o sa buong Pilipinas, hindi dahil nangangampanya. Kasi ganyan talaga dapat ang mga lingkod bayan. Dapat umiikot. Putang ina nyo. Noong nangangampanya kayo, umiikot kayo sa buong Pilipinas. Nung nanalo kayo, nasa opisina na lang kayong mga kupal kayo.
Hindi ba si Inday Sara nung nangampanya umikot sa buong Pilipinas, ngayong nanalo na dapat mas lalo siyang umikot sa Pilipinas para makita niya yung problema ng Pilipinas. Tatanga-tanga kayo. O natatandaan nyo nung nakaraang pandemic, may pandemic nung nakaraan nagbibigayan ng ayuda. Yung barangay namin dyan sa Cubao, puta nakita ko sa labas ng barangay ang haba-haba ng pila. Alam niyo kung ano yung pila na yun? Ayuda. Kasi ang unang nagbigay ng ayuda, Social Amelioration Plan o program, si Pangulong Duterte. So may COVID, pinapipila nila yung mga tao sa labas. Ang haba-haba ng pila. Minessage ko yung kaibigan kong kagawad, ano yung pila sa labas? Ano yan? Yung sa SAP? Oh, bakit hindi nyo na lang kayo ang maghatid sa mga bahay ng mga beneficiaries? May listahan naman kayo eh. Bakit nung nangangampanya nakakapagbahay-bahay kayo? Bakit ngayong mga nanalo na kayo, yung mga tao pinapipila nyo nandyan sa labas ng barangay? Hindi porket may barangay hall, hindi na kayo lalabas ng barangay hall. Lalabas kayo ng barangay hall, aabutin ninyo yung mga tao. Dapat ganun ang lingkod bayan. Putangin nyo. Ang tatangan nyo naman. So kaya ganun. At maagang pangangampanya, tanga. Hindi na kailangan ni Inday Sara mangampanya. Gago kung magkakaroon ng bukas, ng election bukas, mananalo na si Inday Sara, ba't pa siya mangangampanya? Boba ka ba? Ang tawag doon na umaabot sa tao. Hindi nyo ginagawa kasi yan. Kasi kahit yung tatay mo, nung nangangampanya, nakakapag house to house. Nung nanalo na, wala na. Lagi na nandiyan siya sa kongreso, maghapon sa mga hearing. Style nyo bulok. O ano pa? Si Speaker Romualdez at ang Kamara ay patuloy na nagtatrabaho. Abay putang ina, dapat lang. Dapat lang magtrabaho si Tambaluslos. Congressman siya eh. Pero kung hindi siya congressman, nagtatrabaho siya, yung masama yun. Natural, dapat kayo magtrabaho. Huwag nyo ipangalandakan sa tao yan. Ginagawa nyo dapat yan. Trabaho nyo yan, mandato nyo yan, mga kupal kayo. Dapat talaga magtrabaho kayo. Dapat nga wala kayong day off eh. Dapat nga 24 oras kayo magtrabaho hanggang mamatay kayo eh. Di ba? Talagang dapat magtrabaho kayo. Pero anong trabaho? Baka naman may tinatrabaho kayo. Ano bang trabahong ginawa nyo? Putang ina niyan. Nung huling 3 taon, puro hearing, quadcom, tricom. Ganun lang naman ang nangyari. Wala namang ibang ginawa yung mga taga-kamara. O ano pa? Naghahain ng batas, nagbabantay ng pondo. Putang ina, binantayan yung pondo. Yung binabantayan yung pondo. Ha? Hindi naman nyo trabaho magbantay ng pondo. Ang trabaho nyo, gumawa ng mga batas para mapakinabangan ng mga Pilipino. Ba't nyo binabantayan yung pondo? Binabantayan nyo para kukunin nyo, ganon? Puta, nauhuli kayo. Mahina tong spokes nyo. Palitan nyo na to. Hindi na nga maganda. Di pa matalino. At nagdadala ng serbisyo sa mga nangangailangan. Nagdadala ng serbisyo? Trabaho ba ng congressman magdala ng serbisyo sa nangangailangan? Tanga? Ang trabaho ng congressman, gumawa ng batas. Hindi na trabahong magdala ng serbisyo dahil puta may DSWD. May mga ahensya tayo ng gobyerno na dapat gumagawa niyan. Hindi yung mga congressman. Ang trabaho ng congressman, kaya nga tingnan mo, asan ba ang congressman kapag may session? Hindi ba nasa Kamara, nandito sila lahat sa Maynila? Kahit ikaw ay congressman ka ng 5th District ng Sarangani. Nandito ka nag-opisina, hindi sa Sarangani. Pero ang constituents mo, Sarangani yung distrito mo. Kaya kayo nandito kasi nga, putang na yung mga malalaki yung mga walang lamang mga utak nyo. Magsasanib puwersa yan, gagawa kayo ng mga batas. Sama-sama kayong gagawa ng batas. Pag bobotohan ninyo, dadalhin nyo sa Senado. Makikipag-usap kayo sa Senado para maayos yung mga batas ninyo. Tapos pipirma ng presidente. Yun ang trabaho nyo. Ano sinasabi mo serbisyo? Hindi nyo nga trabaho yung magpagawa ng tulay. Ba't kayo mga nagpapagawa ng tulay? Ba't kayo nag-aayuda? Ha? Ba't kayo nagdadala ng serbisyo sa mga Pilipino? Hindi nyo man trabaho yan. Malinaw po. Wala sa kilos, pananalita, o gawain ni Speaker Romualdez ang pagtakbo sa 2028. Wala talaga. Bulol. Hindi marunong magtagalog. Ganun ang ganun. Wala talaga sa gawain ng isang presidentiable yung ginagawa ni Romualdez. Alam na namin yan.
Kaya nga siya pinagtatawanan kasi mukhang bonjing. Kaya nga yung pinagtatawanan sa social media dahil mukhang tululaway. Hindi ba? So alam na namin na talagang wala siyang pag-asa sa 2028 kung tumakbo man. Tangin na. Paano hindi nga sanay na may kalaban yan. Ilang beses nang nananalo yan sa probinsya niya, uncontest. Walang contender, walang kalaban. Alam namin na wala sa kilos at gawa niya ang isang tatakbo ng presidente sa 2028 dahil hindi niya talaga kaya. Putang-ina niyan. Tanga ba kami na may 14% na lang na trust and approval rating yan tapos tatakbo pa sa 2028 yan? Tsaka kahit ipilit mo, kahit nasabihin mo, kahit na putang ina paliguan mo si Romualdez sa harap ng mga Pilipino, sabunin mo yung mga singit niya, pati yung betlog niya kung gusto mo, toothbrushin mo, hindi na magiging malinis ang papel ni Romualdez sa mga Pilipino, madam. Oo, wala na, hindi nyo na kayang isalba yung karera ni Romualdez. Masyadong mataas ang pangarap. Putsang inang yan. Walang utang na loob. Oh, hindi ba? Sila? Nakatulong yung mga kalaban nila ngayon. Nakatulong sa kanila para mapwesto sila lahat. Tapos, putang ina nyo, hinayop nyo. Tapos gusto mo maniwala kami sa'yo na si Romualdez mabait. Mabait lang si Romualdez sa'yo kasi aso ka niya. Natural, palamon ka niya. Pasweldo ka niya, binigyan ka niya ng karir. Natural, mabait si Romualdez sa'yo. Utangin na lokohin niyo pa kami. Hindi siya nagpapakita sa media para magpasikat. Utangin na kasi nga, wala naman siya sasabihin. Ganun lang naman, ganun. Pagka nag-speech naman, Tagalog, baluktot. Di ba? Putangin lang yan. Ba't siya magpapakita sa media? Ano bang ganap niya? Hindi naman trabaho ni Romualdez ang magpakita sa media. Sinasabi mo na naman ba si Inday, ano nga magagawa mo kung rockstar ang mga Duterte? Kung si Inday pinupuntahan ng mga media, labas ka na dun. Maganda kasi siya, ikaw hindi. Kahit maghubo ka dyan, walang magkaka-interest sa'yo. Wala siyang press con para magpabango. Hindi rin siya gumagamit ng TikTok or vlogs para magpa-cute. Utangin na, pero gumagamit siya ng spokesperson. Pero ginamit ka niya. Utangin na, anong kaibahan niya kay Bongbong? Parehas silang hindi patuli. Parehas silang nagtatago sa saya ng palengkera. Si Bongbong nagtatago sa likod ni Claire Castro na wala namang alam. Puro kabubuhan lang pinagsasasabi ng pinaka nakakadiring PCO ang meron tayo ngayon. Tapos kauna-unahan, taki mo, hindi ka kailangan ng opisina ni Martin Romualdez. Sa totoo lang, lahat ng Congress mula pa nung panahon ni Enrile, nung panahon pa ni Ebat Adan, putang ina niyan, walang spokesperson ang Congress. Ngayon lang nagkaroon. Ganyang katanga yung amo mo. Dahil hindi niya kayang humarap sa mga media, hindi niya kayang humarap sa totoong issue, ikaw ang hinaharap niya sa tao. Hindi naman interesado yung tao sa'yo. Lalong-lalo na, hindi interesado yung tao sa mga pinagsasasabi mo mabuti tungkol kay Romualdez. Gunggong. Wala na, hindi mo na kayang hugasan si Romualdez kahit na pinturahan mo yan ng puti. Alam na namin ang barahan yan ni Romualdez. Siya ang punot dulo ng problema ng bayang Pilipinas. Lahat ng kahayupan na nangyayari ngayon ay dahil sa kanyang pangarap na maging presidente ng Pilipinas. Ewan ko kung bakit. Tangina niyo, ang yayaman nyo na. At gusto nyo pa ng sobra-sobrang kapangyarihan. Kung gusto nyo naman pala ng kapangyarihan, di sana abangan ninyo yung ginawa ni Darna noon, yung di ba yung tumutulo do sa puso ng saging na dakta. O saluhin niya kamo, baka sakali makita niya ron yung bato ni Darna, lunukin niya. Magkakaroon siya ng kapangyarihan. Ang inuuna niya, serbisyo, hindi sariling interes. At higit sa lahat, si Speaker ay kilala sa paggawa ng mga desisyong mahirap at hindi palaging popular. Ano yun? Yung hindi popular, alam natin. Ano yung mga desisyon yung mahirap? Tangina, ilatag mo te. Hindi pa pwedeng may sasabihin ka dyan tapos wala kang ebidensya.
Anak ng tinapay, oh. Pinababango mo si Martin Romualdez, eh. Sabi mo kay Martin, pag kumuha naman ng spokesperson, yung kamukha ng asawa niya. Yung maganda naman, para kahit papaano, nadidistract kami sa mukha niya. Halimbawa, may sinasabi niya yan, pero ang ganda-ganda ng mukha niya. Kahit papaano yung sinasabi niya, hindi namin maiintindihan kasi nakatitig lang kami sa mukha niya. Anak ng tinapay, yung mukha mo, eh. Mukha ka nang pinanganak ng pinagli sa sama ng loob, eh. Mukha kang pinagli sa sama ng loob, tas ang sama pa nung sinasabi mo. Kaya nga sabi ko, double whammy talaga to, eh. Ganyan ba ang may plano sa 2028? Oo. Utangin na yan. Ganyan talaga. Dahil kung ang iniisip mo ay eleksyon, hindi mo gugustuhin masaktan ng iba para lang magpatupad ng tama. At ito po ang tanong. Ang tawag dyan, makapal ang muka. Yun ang tawag dyan, matigas ang muka. Oo, ang tawag dyan, wala na kaming choice. Nandiyan na siya, eh. Ba kayo nagtataka kung bakit pilit nilang pinupunterya ang isang taong sinasabi nila hindi naman lumalabas sa survey bilang kandidato sa 2028? Natural. Pupuntiryahin mo pagkawatan. Pag magnanakaw, pupuntiryahin mo. Kapag walang ginawa sa bayan, pupuntiryahin mo. Hindi porket tahimik, hindi porket mukhang tanga, pababayaan mo na, uy, pasahod natin yan. Hinalal ng taong bayan yan, gumagawa ng batas yan. So talagang sisitahin natin yan. Ayaw nyo palang masita, di sana sumira kayo sa simenteryo. Tapos hindi kayo tumakbo sa mga posisyon sa gobyerno para hindi kayo masita. Anak ng tinapay, saan ka makakita ng isang politiko ayaw masita? Ang inang mga utak yan, walang mga sustansya. Baka naman ginagamit lang nila si speaker para mambastos, para magpatawa, o para magpakitang tao sa publiko. Ha? Tutang daming gagamitin siya pa. Huwag na siyang tumakbo ka mo para hindi na siya napupulaan. Galit na pala siya sa mga ginagawa sa kanyang pambabastos at pambabatikos. Pwede naman siyang ang yaman niya na, eh. Dami-dami ng negosyo, eh. Pwede na siyang di tumakbo. Pwede na siyang gusto niya, siya, swimming siya. Huwag na siyang umahon, ganun. Gusto niya, bakasyon siya, huwag siyang umuwi. Mag-mountaineer siya, huwag na siyang bumalik sa Kabiasnan, ganyan. Gusto niya, pigilan niya yung mga missile ngayon sa Iran. Tsaka sa Israel. Wala kaming pakialam, pero kung congressman ka, Speaker of the House ka, tapos puro kabulastugan ang ginagawa ninyo, mapupulaan kayo, te. Mapupulaan kayo. Hindi pwedeng may gagawin kayong katangan, katarantaduan, tapos bati-bati, ganon. Baka natatandaan mo, 14% na lang ang trust rating ng amo mo. 14 yung mga adik, alam yung 14. O sinabi mo, 14 lang. O alam yan. O. Kung may checklist ng pagiging presidentiable, mukhang may ilan pong gustong makaperpekto. Oo naman. Perfect na si Inday dyan. Huwag ka mag-alala. Hindi mo na kailangang sabihin pa. Naantay na lang namin 2028. Tanga. Naantay na lang namin 2028. Maganyan ka pa. Pero si Speaker, wala sa checklist. Wala talaga siya sa checklist. Hindi talaga siya gusto ng tao, eh. Alam na namin yun. Don't state the obvious. Wala siya sa checklist at wala talaga siyang checklist dapat dahil hindi siya putang na kahit bigyan mo ng checklist yan, wala ni isa yang machechikan. Oo, walang ni isang machechikan yan. Maniwala ka, ma'am. Alam na namin. Huwag mo na siyang iabogado. Nasa trabaho. Ha? Mahalaga ang respeto sa kapwa lingkod bayan. Pero mas mahalaga ang pagrespeto sa katotohanan at sa pera ng taong bayan. Oo. Sabihin mo yan sa kanya, wag nila ninanakaw yung pera. Sabihin mo sa kanya, yung flood control nung pinsan niya, 1.5 billion per day yun. Sabihin mo, wag nakawin. Ha? Sabihin mo sa kanya na yung mga kontrata sa Congress ng kontrata ng DPWH, wag ibigay sa mga kontraktor na mga congressman. Hindi ba? Sabihin mo sa kanya, masyadong pinayaman niya si Saldico. Di ba? Nung nakaraan, may napanood akong video ni Saldico. Binabanatan siya ng Rappler. Yung mga, sumobra yaman niya.
Nung napunta siya sa gobyerno, hanggang ngayon hindi pa siya sumasagot. Yun ang sagutin mo, te. Yun ay paliwanag mo sa tao. Hindi yung kung ano-anong pinagsasasabi dyan, pera ng taong bayan. Yung pera ng taong bayan, amin yun. Dapat mapunta sa amin, hindi mapunta sa kanila. Tangina, saan ka makakita ng pera ng taong bayan ni... Ipinang-babribery nyo. Oy, tumigil ka, pera na... Alam mo ba si Tambaluslos? Iano ko lang sa'yo baka lang nakakalimutan mo wait. Baka lang nakakalimutan mo. Ito, tao ni Tambaluslos to ano ko lang mamaya papakitaan kita ng tao ni Tambaluslos. Diretso ka muna. Mabigat po ang mga personal na banat. Pero mas mabigat ang mga isyong kinakaharap natin ngayon. Katiwalian, kapabayaan, at maling paggamit ng pondo. Mali talaga paggamit ng pondo. Huwag niyong pinambabayad yung pondo sa mga vlogger para sirain mga Duterte, Kaya sa mga patuloy na naninira, habang abala kayo sa pagpapatawa at pagpapalusot, kami po ay abala sa trabaho. Anong trabaho yan? Sinong tinatrabaho nyo na naman? Tahimik man kami, hindi kami bulag. At hindi kami pipikit sa harap ng katiwalian. Ang sagot po namin, trabaho. Ang galing, no? Ang galing ng mga ang galing ng mga kawatan, no? Para lang sa mo, madam. Gusto ko lang marinig mo to. Ito kasi tao to ni Tambaluslos pakinggan mo. May mga nagpaparatang sa akin diyan na balimbing na daw ako. Bumaliktad na daw ako. Hindi pa ako bumabaliktad, mga kaibigan. Hindi pa ako bumabaliktad. Para po sa kalinawan, itong putang ina tong si Banat Bay na sinasabing tao na daw ako na Speaker Romualdez, tao na daw ako ng Malacanang, madali pong sabihin yan. Madaling sabihin yan. Ang tanong, what? May ebidensya ba kayo? A few moments later. Guys dito, hindi pinag-uusapan dito kung pro-Marcos ka, anti-Marcos ka, pro-Duterte ka, anti-Duterte ka. Hindi pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan natin dito, yung pakinabang natin sa mga nag-hire sa atin. Yun ang importante. Dito, ang abutan dito hindi GCash, cash to cash. Ayun may abutan, GCash, cash to cash. Sino? Sino ang mag-aabot? Sige. Okay, ang sahod nyo rito, 15.30. Hindi ko sa inyo pwedeng pangalanan kung sino ang nasa likod nito. Okay? Puro papuri at pag-angat lang kay Speaker Romualdez dito. Puro papuri at pagpaparangal lang kay Romualdez dito. GCash, cash to cash. Meron daw kinsenas, katapusan na sweldo. Utangin na ka. Tapos kung makapagsalita na, kala mo ang linis-linis. Tangin naman kami lumapit yung amo mo rito sa kalbo na to. Inang to amoy ashtray yan. Tao na daw ako na Speaker Romualdez, tao na daw ako ng Malacanang, madali pong sabihin yan. Hindi ko sa inyo pwedeng pangalanan kung sino ang nasa likod nito. Okay? Puro papuri at pag-angat lang kay Speaker Romualdez dito. Madaling sabihin yan. Ayan. May ebidensya kami. Hindi ba? Paano yan? Yan ang sinasabi ko sa inyo, huwag nyo na kasing linisin yung pangalan yan. Kasi the more na nililinis nyo yung pangalan niya, the more na lalong bumabaho yung papel niya. Pabayaan nyo na lang siya. Total naman, gusto na rin naman siya kalimutan ng tao. Manahimik na lang siya. Manahimik siya. Gusto niya magkulong siya sa kwarto niya 3 taon, huwag siyang lumabas, huwag siyang maligo, huwag siyang mag-toothbrush lahat. Wala kaming pakialam. Pero wag nyo kaming paandaran na parang putangin na pinalalabas nyo na itong si Romualdez pagkalinis-linis. Ulul. Kayo lang ang nagsasabi malinis siyang kasi nga mga aso kayo. Anong sabi nung isa niyang aso? Wala tayong gagawin. GCash, cash to cash to. Papuri lang sa kanya. Bayad tayo. Kaya ikaw, anong ginagawa mo? Pinapupurihan mo si Romualdez kasi bayad ka. Abay, natural. Trabaho mo yan. Pero wag mo na kaming kumbinsihin.
spokes ng Congress, huwag mo na kaming kumbinsin, hindi nyo na kami maluloko. At ito ang gustong sabihin ni Jinggoy sa'yo. Paano namin short-change yung mga workers? Paano namin pinagdadamutan yung mga workers? I think 100 pesos, and that was the bill of Senator Mig Subiri when I was chairman of the Committee on Labor. Hindi namin short-change. Siguro yung 100 pesos, that is an ideal amount na dapat makuha yung... Ayan, katulad dyan, nagsalita rin niya si palengkerang anak ni Abante. Na pinatay daw ng Senado yung 200 pesos wage hike. Anak ng tinapay yan. Pinag-aralan ng Senado, hindi kaya yung 200. 100 ibinigay nila sa Kongreso. Sinabi nila sa Kongreso na ito yung panukala 100, gawin nyo na para mapunta na sa amin. Pirmahan na namin, mapunta na kay Pangulong Duterte, at least meron. Ang tagal-tagal na inupuan ng Kongreso, tapos last minute, putsang ina, para pogi sila, ginawa nilang 200. Putang ina, 100 nga lang ang usapan natin, gagawin mong 200. Para magalit ang taong bayan sa Senado. Anong sasabihin? 200, ayaw nyo pang ibigay, kakapal ng mukha nyo, sa sarap ng mga buhay ng mga asawa nyo, 200, hindi nyo pa ibigay. Well, para sa akin, maganda rin naman yung 200. Sana na lang, Senado. Ganun din lang naman. Hindi nyo rin naman, pinatay nyo rin lang naman yung 200. Pinirmahan nyo na sana. Total, i-veto din naman ni Marcos yan. Para sana, si Marcos ang naging masama kaysa kayo. O hindi ba? So kasi yun ang totoong nangyari. Matagal nang nasa kamera, inupuan nila, last minute, binago nila, ginawa nilang 200, binigay nila sa Senate. Ang gulat Senate, ba't 200? Hindi kaya to. Marami magsasara mga kumpanya pagka nagtaas tayong 200. Ito masyadong babagsak ang ekonomiya natin nito dahil hindi nag-iisip yung mga congressman, wala silang pakialam. Dahil yung mga ekonomiya nila maayos na siguro. Kahit magsialisan yung mga investor dito, baka marami na silang mga pera. Kaya wala silang pakialam sa mga Pilipino na mga apektuhan itong 200 pesos wage nila. Although para sa akin, it's kumbaga it's long overdue. Kaya lang, pwede mong gawin to kapag sobrang ganda ng ekonomiya natin. Putang ina, gutom nga tayo eh. Wala ngang pera, gobyerno eh. Tapos pa tayo ng ganito? Gagawa pa tayo ng ganito. Masaklap niyan, imbes na sana may 100 yung mga Pilipino, dahil yun na pagkasunduan natin, nabokya pa ngayon. Pero kung ako lang sana sa Senado, sana ginawa nyo ng 500 eh. Para talagang malaman natin kung si BBM matino o hindi. Ang ating mga workers. Now, kung ilalagay mo 200 pesos, sa tingin mo ba hindi magko-collapse yung economy natin? Lalo-lalo na yung mga small medium enterprises. Pumayag ang Senado, 200 pesos. I-adapt namin yung House version. Ano sa tingin mo in the future? Lalo maraming mawawala ng trabaho dahil maraming magsasara ng mga kumpanya. Because they cannot afford it. What do they want to do? They want our economy to collapse? Mag-isip muna sila bago... Yan ang nila. Yan ang sinasabi ko na ginagawa nitong mga hayop na ito. Nagagawa sila ng mga ganitong batas that will be hurtful sa susunod na administrasyon. Gusto talaga nila, kasi pag nakita nila na talagang wala silang pag-asa, hindi nila napa-impeach si VP Sara, sobrang lakas ni VP, wala silang pag-asa, yung mga manok nila matatalo lang, ang gagawin nito, sisirain na lang ang Pilipinas nito, beyond repair ang Pilipinas. Pag upo ni Inday Sara, hindi niya maaayos sa sobrang bulok nung iniwan nung nakarang administrasyon, masisisi siya. Sabi nyo, yabang-yabang nyo. Yabang-yabang nyo, kayo ang pag-asa ng bayan. Ngayon, hindi nyo may ahon ng bayan. O hindi ba gagamitin ngayon ng mga komunista yan? O kita nyo, di ba? Mambubudol. Hindi naman niya kayang ayusin pala. Yabang-yabang nila. Gusto nila, ayaw nila kay Marcos. Yung pala, mas masahal pa sila. Ganun ang gagawin nila. Beyond recovery ang Pilipinas pag iniwan nila. Kaya maging mapagmatsyag kayo. Oo, galingan ninyo. Yan si Abante, hindi nag-aaral yan. Siguro, kabago-bago lang niya. Dapat gumawa muna siya ng research bago siya pumutak dyan. Naman pala, kita mo? Yun ang masasabi ni Senator Jinggoy dyan sa bagong aso ni Tambaloslos. Di ba? Bago ka pumutak, mag-research ka muna. Well, again, yun ang trabaho niya, magpropaganda eh. Parehas nga sila ni Claire Castro, Jinggoy.
Ikaw naman, bago ka pa ng bago. Ayan. Oh, sana nagustuhan nyo itong ating presentasyon ngayong araw na ito. Mabuhay kayo. God bless us all. God bless the Philippines. Kita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Maraming salamat po. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang halong takot.